Hallelujah! Palakpakan natin si Lord Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Binabati ko po kayong lahat ng magandang umaga, lalo na po sa lahat po na nakikinig ngayon from Luzon, Visayas, at Mindanao, from Church Ruach, Maranatha, Emmanuel, sa ating mga visitors. Marami pong salamat sa kalakasan po ninyong lahat. Okay? Hallelujah! Glory to God. And the theme for today's sermon is, ang kasalanan ay parang sakit ng leprosy. Amen? Sakit ng leprosy. Ang kasalanan ay parang sakit ng leprosy. Alam niyo, noong panahon sa Israel, God picture sa leprosy o sakit ng leprosy is marumi. Sa tingin ng Diyos, isang tao na nagkasakit noon sa leprosy sa Israel, ang tingin ng Panginoon ay marumi. At lalo na sa mga tao doon sa panahon ni Moises, pinapalabas ito sa kampo at doon siya manirahan hanggang siya ay papagalingin ng Panginoon. Sisigaw siya doon nang sasabihin niya, marumi ako, marumi ako. Dahil nga, this is a picture of sin sa Panginoon, ang sakit ng leprosy. Ito pala ang leprosy ay isang uri ng sakit na mapuputol ang daliri, mga kamay, kakainin yung mga cartilage, unti-unting kakainin ng nervous system mo at hindi ka na makakaramdam ng anumang sakit. So ano ba ang leprosy? Leprosy is a chronic progressive bacterial microbacterium or larvae, sa madaling salita, ketong o Hansen disease. Sa unang panahon pa, nagkaroon na pala ng sakit na leprosy. Pero maagapan naman ang sakit na leprosy. Pero noong panahon, sa panahon ng Israel, hindi ito nagagamot. Ang tanging gamot lang nila ay manalangin sa Panginoong Diyos. At di sila pwedeng papasok sa loob ng kampo. Pinapalabas ito sa kampo ng Israel. At hindi ito pwede dahil nga nakokontaminate ang isang tao. Kasi ang leprosy o ketong kasi, ito ay sakit na nakakahawa sa pamamagitan ng fluids sa ating katawan. Sa luha, sa sipon, ano bang klaseng fluids? Sa saliva, kung minsan pag may sugat ka, kung nahawaan ka, ang nakakasaklap, pag nahawaan ka ngayon, it takes 2 to 3 years magkaroon ka ng leprosy. 2 to 3 years. Matagal. At virus ito, virus. Nakakahawa ito. Kasi nung panahon, ilalabas talaga ang tao may sakit na leprosy. Kasi para hindi siya makahawa ng iba. At sa tingin ng tao, marumi. At sa tingin ng Diyos, ito ay kasalanan. Leprosy. If it's not treated well, sigurado ang kamay mo, mapuputol yan. Kasi kakainin niya ang cartilage mo. Una, siguro yung dito, yung mga nose, dito yung cartilage mo. And then dito, cartilage. And then yung mga kamay-kamay mo hanggang maubos yung katawan mo. So ganito ang itsura ng isang leprosy. Kakainin niya ang buong katawan mo sa bacteria na microbacterium called larvae o Hansen disease. Hanggang maputol yung kamay mo. Ganyan yung mga leprosy. Nadidisfigure yung kanyang mukha. Amen? Nadidisfigure. At sa tingin ng mga tao, sa tao nag-leprosy noon, marumi. Hindi siya pinapasali doon sa loob ng kanilang kampo. Pinapaalis siya doon. And siguro 100 meters o 300 meters far away from the family, ang tao sigurado pag meron siyang leprosy at magpapacheck up siya sa mga pari noon at sasabihin ng pari, ikaw nagka-leprosy ka. Kaya kinakailangan mong i-isolate ang iyong sarili doon sa labas ng kampo. Doon ka sa lugar ng mga kiniketong na mga tao. Yan. Naalala ko doon ako yung nagpunta doon sa market doon sa aming bayan. Habang may nanglilimos, sabi ko, saan kaya ilagay ko to? Wala namang kamay. Ayun pala, leprosy na pala yun siya. Ayun siya, palagi ko siya nakikita doon sa merkado. Wala na siyang kamay. Yung mukha niya, parang ganito niya siya. Amen? Nauubos na ang kanyang mukha. Kaya no? Nauubos. Kawawa naman, di ba? Uubos talaga. Uubusin ka talaga ng leprosy. So, ganyan ang mangyayari sa atin. Ang leprosy, noong panahon na yon, kapag ikaw ay tinubuan ng isang bukol, at ang yung bukol ay parang namamaga at yung balahibo mo ay puti, parang ganit, puting balahibo, yun na yung symptoms na yun.
symptoms. Maliit lang muna siya hanggang dadami, at hanggang kakainin niya ang buong katawan mo sa tinatawag na bakterya sa katawan mo. Kasi itong bakterya nakakahawa din, so kinakailangan ilayo ang isang tao. Sa madaling salita, nagsisimula ito sa maliit lamang na tuldok. Parang ganun lang, maliit lang. At ganun din spiritually speaking, ang sinasabi ko sa inyo, kung minsan ang kasalanan, nagsisimula sa maliit lamang. Amen? Nagsisimula sa maliit lamang, kaunting usok lang, kaunting isang sigarilyo lang, kaunting tikim lang ng ganyan, kaunting kasalanan, hanggang hindi mo na ito nalalaman na ikaw pala ay kinain na ng tinatawag na leprosy, spiritual leprosy. At hanggang hindi mo na mararamdaman, manhid ka na, wala ka ng conviction sa banal na espiritu. Alam niyo ba ang conviction? Yung bang pagpunta ko dito sa Church Maranatha, parang tinatamaan ako. Pero yun pala ang espiritu ng Diyos na nagsasalita sa iyo. Pero kung sasamba ka na lang at parang wala na lang, parang nanonood ka lang ng TV at pagkatapos ay uwi ka na, walang mangyayari sa buhay mo. Namamanhid ka na. Namamanhid ka na kasi ang leprosy, kapag tinamaan ka ng leprosy, physically, ay tinatamaan ka ng nervous system mo. So kahit pisilin mo pa ang kamay mo, hindi ka talaga masasaktan. Kahit gaganon mo, kahit masugatan ka, wala kang mararamdaman kasi kinain niya ang buong nervous system mo. Yan yung leprosy. At spiritually speaking, kapag ikaw ay nagkasala, nagkaroon ka ng spiritual leprosy, hindi mo na mararamdaman, mga kapatid, ang conviction ng Diyos. Manhid ka na, pupunta ka na lang doon sa simbahan at wala ka na ng takot sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, parang attendance na lang. Attendance na lang, pakitang tao na lang. So sa totoo, di ba, noong panahon na kayo ay nabautismuhan sa Espiritu dito sa Maranatha Church, sobrang iyak ninyo habang hindi pa kayo binautismuhan. Nakukonvict kayo habang kayo pinatestimony, sinasabi ninyo sa buong tao na, ako ay makasalanan noon, gumawa ako ng ganyan, hindi ka nahihiya. Amen? At hanggang nagkaroon ka ng leprosy, spiritual leprosy, inuunti-unti kang nagkaroon ng leprosy ang espiritu mo. At hanggang hindi mo na ito nalaman na parang nanghihina ka na, nawawalan ka na ng focus ng Bible study, hindi ka na ng Bible study, hindi ka na nagbabasa ng salita ng Diyos, wala ka ng panahon sa Biblia, nagkaroon ka ng leprosy, kapatid. Spiritually. Inuubos, inuunti-unti ito. At ganun ang leprosy. Unti-unti kang kakainin sa leprosy hanggang malayo ka sa Diyos. Spiritual leprosy. Tingnan mo, i-examine mo ang buhay mo ngayon. Kung ikaw ba ay mas mainit pa ba ngayon o hindi? O nagkaroon ka na ng spiritual leprosy ngayon na parang hindi mo na nararamdaman ang conviction ng Diyos sa buhay mo. Amen? Ganon minsan, kapatid, ang Diyos, pinipicture niya ang leprosy noon at ngayon din na tinatawag niya na spiritual leprosy kung meron kang ganyan. Kasi ang kasalanan nagsisimula sa maliit lamang. Kagaya ng isang kanta ng sanlibutan na makasalanan, nagsimula ito sa patikim-tikim at pinilit mong gustuhin at bisyo'y nagsimulang lumalim. Kaya ngayon, nahirap na ang tanggalin. Ganon ang ginagawa ni Satanas sa buhay ninyo, kapatid. Sisimula ito sa maliit lamang, kaunting bisyo lamang, kaunting sigarilyo lamang, kaunti lamang hanggang nalulong ka sa droga at hindi mo na ito nagagapan at nagkasala ka na, kapatid. Hirap ng tanggalin. Wala ka ng panahon sa Bible study, wala ka ng panahon, wala na. Ganon na. Minsan, ganon ang ating sakit spiritually. Ang sakit ay nagsisimula sa maliit lamang at hanggang darating ang panahon na mamunga ito. Ang gaya ng Santiago 1, chapter 15. Ang pagdanasa, kapag nilagay na sa puso ni Satanas, kagaya ni Judas, nilagay na ni Satanas, pinasok na, ininject na, naitanim na ni Satanas sa puso. Namunga na. Nitanim na ang galit, nitanim na ang chismis, nitanim na ang puot, nitanim na ang inggit, ay nagbubunga ng kasal. Basta maitanim lang, mamumunga talaga yan. At hindi mo alam kung ano ang bunga na yan. Amen?
Basta mamunga talaga yan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ngayon, hindi pa hinog itong kasalanan to. Amen? Kasi nga, tinanim mo sa puso mo ang kasalanan. Sa hustong gulang, pagdating ng 2023, 2024, ay nagbubunga ng kamatayan. Kagaya ng leprosy. Ang leprosy, minsan, ang symptoms nito, magkakaroon ka after 2 years. After contact with the person with the leprosy. So, ang mangyayari, maghihintay ka pa ng 2 years o 3 years hanggang malaman mo na nga, ano nangyari sa akin? Ayun na pala, ganun din minsan ang spiritual leprosy. Baka 2 years from now o 3 years from now, magkakaroon ka na ng leprosy. Ilang taon na ba kayo? Bakit ba nagkakaganyan? Kasi nga, dahil sa pagnanasa. Magnanasa ka sa sanlibutan, magnanasa ka sa makasalanan, at hanggang naitanim mo na, gusto mo na to. Diba? Kapag gusto mong tikim ng ganyang mga bagay, pinagnanasahan mo muna ang isang bagay, hanggang naisip mo na, masarap man yata siguro manigarilyo. Parang kati-kati dito yung instant pula ba? Akati ba? Para nandito. Pero alam mo, ang sigarilyo na yan, nandito na sa utak yan. Kung bubuksan siguro ang utak mo, kapatid, nandun yung nicotine sa utak mo. Kaya nga, every time nagnanasa ka kasi yung utak mo, nandun na ang nicotine. Ayaw na mawala. Gustong-gusto mo na ba? Gustong-gusto mo nang sipsipin, gusto mo nang bubugahan, di ba? Kasi nga nandun na sa utak. Kaya nga sabi ng Diyos, baguhin ninyo ang inyong pag-iisip kung gusto ninyong tanggalin ang mga bagay na yan. Amen? Example, sasamba ka ngayon. At bigla na lang, gano'n ka, sarap ng ligarilyo. Pag nanasa ba? Pag sa isip mo pa lang, nagnanasa ka na at naitanim na ito sa puso at darating ang panahon, gagawin mo rin yan, mga kapatid. Ganun ang ginagawa ng Satanas. Tatanim mo niya sa puso mo muna. Kaya every time nagnanasa ka, sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo kay Satanas, lumayas ka sa aking puso. Ayas sa akin, Satanas. Nagnanasa ka na makipagtali ka, lumayas ka. Ang problema lang sa iyo, kapatid, gustong-gusto mo Kaya nga, binigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yan, minsan ang kasalanan. Unti-unti tayong binawasak ang kasamaan ng Satanas. Tinatanim niya pala ang maliliit na mga bagay kagaya ng leprosy. Mateo chapter 15 verse 19, nagkakaroon tayo ng leprosy sa ating mga puso. Sapagkat sa puso nang gagaling ang masasamang kaisipan. Pagpatay, ayun na, nagnanasa ka. Pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, at paninirang puri. Nariyan para yung kapatid, paninirang puri. Sabihin mo sa katabi mo, paninirang puri. Katsismisan. Paninirang puri yan. Diyan nagsisimula ang kasalanan, kapatid. At kung hindi mo na ito naagapan, sigurado kung mahilig kang magchismis, ayun, sigurado talaga. Ayun na ang tinatawag na leprosy, kapatid. Alam niyo ba, sa panahon ni Moises, si Moises ay nag-asawa ng isang babae. At ang kapatid niya, si Miriam naman. May mga tao kasi na mga marites din. Mari, anong litis? Si Moises, anong litis ni Moises? Ganon. Alam niyo ba si Miriam ay kapatid ni Moises. At chinismis niya ang kapatid niya at hindi pala niya alam na ito ay lingkod ng Diyos. At ang Diyos, nakikinig sa kanya. Amen? Sa lahat ng sinabi nilang katsismisan, ang Diyos nandun. Lalo na kapag chinismis mo ang lingkod ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong i-chismis ang lingkod ng Diyos. Magkakaroon ka talaga ng leprosy. Oo. Nasa Biblia yan, Pastor? Nandyan yan sa Biblia. Mga Bilang chapter 12 verse 1 to 15. Sina Miriam at Aaron ay nagsalita ng laban kay Moises. Nagsalita laban kay Moises. Ano kaya sinabi niya kay laban kay Moises? Dahil sa babaeng Kusita na kanyang pinakasalan. Nagpakasal si Moises. Amen? Sapagkat siya'y nag-asawa nga ng isang babaeng taga-Kus. So si Moises ngayon nag-asawa ng babaeng taga-Kus. Ang sabi nila, ang katsismisan nilang dalawa,
Sa pamamagitan lang ba ni Moises, magsasalita si Yahweh? Sabi, tinanim na ang leprosy sa kasalanan sa kanyang puso. Sa isip nila, si Moises lang ba ang lingkod ng Diyos? Ang hindi nila alam, si Moises ay napaka-espesyal sa Panginoon. Hindi ba't sa pamamagitan din natin, narinig ni Yahweh ang usapan nilang ito, ang kanilang katsismisan. Si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba, higit kanino mang nabuhay sa ibabaw ng lupa. Dahil dito, tinawag ni Yahweh sina Moises, Aaron at Miriam. Tinatawag. Galing kayo dito. Ano ang ginawa ninyo kay Moises? Sa tanong ni Yahweh. Galit si Lord. Alam niyo ba pag i-chismis niyo ang lingkod ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, gagalit si Lord. Sinabi niya, magpunta kayong tatlo sa tuldang tipanan. Punta kayo dun. Inutusan si Moises. Sabi naman ni Moises, bakit kaya ipapunta si Miriam, si Sinakuan, Aaron? Bakit kaya? Basta sabihin mo lang. At nagpunta nga sila. Si Yahweh ay bumaba sa anyo ng haliging ulap. Bumaba galing sa langit na naging haliging ulap. At tumayo sa pintuan ng tulda ng tipanan. Tinawag niya si Aaron at si Miriam. Aaron, Miriam, hali kayo. Paglapit nila, sinabi niya, pakinggan ninyo ang sasabihin ko. Kasi si Moises hindi niya alam. Sige. Okay Lord, darito na si Aaron. Darito na si Miriam, ang aking kapatid. Sige Lord, magsalita ka na. Kung ang sino mang nais kong piliing propeta, nagpapakita ako sa kanya sa pamamagitan at kinakausap ko siya sa panaginip. Hallelujah! Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises. Kakaiba. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kaya chinichismis ng mga tao, nag-asawa si Moises. Nag-asawa siya ng iba. Ngunit kaiba ang ginawa ko kay Moises sapagkat ipinagkatiwala ko sa kanya ang aking buong sambayanang Israel. Hallelujah! Ano na sinabi ni Yahweh? Kinausap ko siya ng harap-harapan. Grabe pa lang ang Panginoon. Harap-harapan makipag-usap kang Moises sa propeta ng Diyos. At sinasabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa pamamagitan ng talinghaga. At siya lamang ang nakakita sa aking anyo. Wala nang iba. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Hindi lamang kayo natakot magsalita laban sa kanya. Sabihin mo sa katabi mo, nagagalit ang Diyos sa chismis sa mga lingkod ng Diyos. Nagalit sa kanila si Yahweh at siya'y umalis. Umalis si Yahweh. Nang nawala na sa ulap sa ibabaw ng tuldang tinipanan, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na parang ketong. Nang makita ito ni Aaron, sinabi niya kay Moises, kapatid ko, nang chismis kami. Chinismis ko ang anak ng Diyos, ang lingkod ng Diyos, ang propeta ng Diyos, ang pastor ng Diyos. Huwag mo sana kaming parusahan dahil sa aming kamangmangan at kasamaan, sabi ni Aaron. Huwag mong pabayaang matulad siya sa isang buhay na patay. Parang ipinanganak, nabubulok ang kalahati ng katawan kasi ng ketong na yun, kakainin ka talaga ng ketong na yun. Kaya kinausap ni Moises kay Yahweh, nakiusap si Moises. O Diyos, pagalingin mo po sana si Miriam, ang aking kapatid. Ngunit ang sagot ni Yahweh, kung siya'y duraan ang kanyang ama, hindi ba siya magtatago ng 7 araw dahil sa kahihiyan? Kasi nga, ang picture sa ketong kasalanan. Tatago ka talaga dun sa ibang lugar dahil sa karumihan mo. Hayaan niyo siya ng 7 araw sa labas ng kampo. Bakit? Kinakailangan siya magsisi sa 7 araw. Magsisi ka muna dun. Mag-isolate ka.
Kung spiritually speaking, suriin mo ang sarili mo kung baka may kasalanan kang ginawa sa lingkod ng Diyos. Kausapin mo ang sarili mo. Ano ba ang kasalanan ko? Ganon ka dapat, mga kapatid, sabi ng Diyos. Kaya si Miriam ay 7 araw nasa labas ng kampo. Hindi umalis ang bansang Israel hanggang hindi makakapasok ng kampo si Miriam. Kawawang Miriam. Amen? Kaya nga, mga kapatid, siya sabi ko, kasalanan ay parang sakit ng keto. Unti-untiin ka talaga niyan. Kaya minsan, ginagawa ng Diyos yan. Kapag ang isang tao ay nagkaketong, 7 days siyang hindi makapasok doon sa loob ng Israel. Kinakailangan niyang sisigaw doon sa daan. Ako ay marumi. Ako ay marumi. Ako ay makasalanan. Lord, patawarin niyo ako. Bakit 7 days? Kasi nga, hindi lang isang araw. Isin dalawa. Kinakailangan mong pagsisihan ito ng 7 days ang kasalanan, kapatid. Dahil ito ay marumi sa harap ng Diyos. Ang chismis, kasalanan. Ganito ang sinasabi, kapatid, sa mga taong may ketong. Leviticus chapter 13, verse 1-3. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, kung ang balat ni numan ay mamamaga, yun yung instruction ng Panginoon na yun, mamamaga, magnana, o kaya'y magkaroon ng parang singaw, at ang mga ito'y maging sakit sa balat na parang ketong, dapat siyang dalhin kay Aaron o sa mga anak niyang pare. So, nung panahon na yun, walang doktor. Pare lang. Ikaw, nakasakit ka ngayon. Uy, ano yan tumubo sa kamay mo? Maliit na bagay. Halika, punta ka dun sa pare. Titingnan ka ng pare. No? Kung ang balat daw namamagat, i-examine ng pare. Okay. Uy, nagkaroon ng mabaho. Baka ketong to. Sige, quarantine kita. Pupunta ka dun sa labas, okay? Baka nagkasala ka sa Diyos. O baka nang-chismis ka. Baka gumawa ka ng masama. Susuriin ito ng pari. At kung makita nitong namuti ang balahibo sa balat at sa palagay nitong tagus hanggang laman, ang taong iyon ay may sakit sa balat na parang ketong. Kung magkagayon, ipahahayag niya itong marumi. O, di ba? So, ibig sabihin, ang ketong na sakit ay marumi. Di ba? It's a picture of sin sa Israel. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, spiritually speaking, minsan hindi natin alam, baka nagka-chismis na tayo sa lingkod ng Diyos o sino man sa inyo. Baka nagkaroon kayo ng ketong at hindi kayo, mga kapatid, manhid, kontaminado ka. Contaminated ka. Kaya nga minsan pinapalayas ka. O, alis ka. Doon ka. Sa kwarto mo, sa bahay mo. Doon ka. Sa labas ng simbahan. Amen? Kasi nakakahawa ang kasalanan din. Amen? Kaya minsan doon sa ruwag, minsan sinisiparit doon ng iba. Dahil ayaw magsisi, doon ka. Kontaminado ka. Ayun. Mga Bilang chapter 5 verse 1-3. Sinabi ni Yahweh kay Moses, paalisin mo sa kampo ng Israel ang lahat ng may sakit sa balat na parang ketong. Di ba? Ganun ang sinasabi dun sa Israel. Ang mga may tulo at ang mga lahat ng naging marumi dahil paghawak sila sa patay. Wala kayong itatanging maging lalaki man o babae, bata man, matanda man, basta tao yan. Lahat ng mga ito ay papalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo. So, ganun para ang Diyos. Kasi nga, banal nga siya. Hindi niya dapat mahalo ang isang taong marumi sa kanyang kaharian. Lahat ng mga ito ipapalabasin upang hindi maging marumi ang kanilang kampo, simbahan. Ako'y naninirahang kasama ng aking bayan. Nandun ang Diyos sa loob ng simbahang Maranatha. Tinitingnan ang bawat isa sa puso natin. Ito. Alam niyo ba, bawat service ngayon, nagpapahinga ang Diyos. Doon sa trono ng mismo ng Diyos at tinitingnan niya ang pastor. Para bang ang Diyos ngayon, nandun siya sa theater, nanood siya. Uy, nagmamasid, nagpapahinga sa atin. Ngayon, nandito siya. At tinitingnan niya ang bawat isa, sinusuri siya. Siya nga ang Pangulong Pari. Hindi. Baka yung puso nito nakita. Ako'y naninirahang kasama ng aking bayan. Leviticus chapter 13, verse 45-46.
Ang taong may sakit na balat na parang ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. So kapag meron kang ketong, susuot ka ng damit na sirang-sira. Huwag mag-ayos ng buhok, hindi ka magsuklay. Tatakpan ang kanyang uso at laging sisigaw. Kawawa namang isang tao. Pupunta ka doon sa labas at sasabihin mo, marumi ako! Marumi ako! Hanggat siya'y may sugat. Kasi nga maghihintay lang talaga siya sa milagro ng Diyos kung siya ay papagalingin ng Panginoong Diyos. Noong panahon na yun. Siguro kung ikaw nandun, siguro sisigaw ka doon, rumi ako! Hindi pa naging na magaling to. Hindi mo na makikita ang mama mo, hindi mo na makikita ang papa mo, hindi mo na makikita ang lahat ng mga tao dun sa Israel. Kapag may sakit ka ng ketong nung panahon na yun, lalabas ka, kukunin ka talaga ng gwardiya at dun ka manirahan sa labas ng kampo. Hanggat siya'y may sugat, ituturing siyang marumi at sa labas ng kampo, maninirahan siyang mag-isa. Ganon ang Diyos noong panahon na yun, kapatid. Ayaw niya talaga sa isang taong kontaminado. Ketong ka, doon ka. Amen? Kaya minsan, tayo, bilang mga anak ng Diyos, kinakailangan nating sisi, magsuri, baka meron tayong mga hindi magagandang mabubuting mga bagay sa ating mga puso. Kasi ang kasalanan, unti-unti tayong kinakain ng kasalanan. Nakukontaminate tayo. Kukontaminado tayo. Hallelujah! At ang kasalanan, minsan ay hadlang. Hindi tayo papakinggan. Isaiah 59 verse 1-2. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahang upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi upang hindi marinig ang iyong hinaing. Ang masasama ninyong gawa, yung mga makasalanan kasi nga marumi, banal ang Diyos, hindi niya gusto ang karumihan, ang dahilan na pagkawalay ninyo sa Diyos. Pagka-separate. Nagkakasala kayo, kaya hindi ninyo siya makita at hindi ninyo marinig. Kaya yung iba, hindi na nagagamot. Hindi nila alam na kinakailangan mong magpakumbaba sa labas ng kampo at sasabihin mo na, Lord, nagsisi ako, Lord. Kaya nga, binibigyan ng oras ng panahon, 7 days, para magsisi ka at babalik ka na naman dun sa pare, sasabihin mo, pare, meron pa ba? Wala na. Sabihin na, pinagaling ka na ng Diyos. Nagsisi ka na sa kasalanan. Hallelujah! Ganun din tayo dapat, kapatid, kung gusto nating babalik sa Panginoon, kung meron tayong mga ginawang masama, nakukontaminado ka, kinakailangan magsisi ka sa kasalanan. Amen? Dahil baka, kahit sa pagsigaw mo na pagsisi mo, Lord, nagsisi na ako sa kasalanan ko. Pero ang Diyos kasi, kung ano man ang ginawa mo, kinakailangan mo talagang itong suriin. Like for example, luluhod ka. Lord, patawarin mo ako sa aking makasalanan, Lord. Ganun ka lang, Lord. Sorry, Lord. Sorry, Lord. Pero alam niyo ba kung minsan ako, kapag ako'y humihingi ng kapatawaran, nag-i-examine. Sa umaga, kung pagising ko, ano kung ginawa ko sa Lunes? Sa umaga, 5, 6, 7. Hala, nagawa pala ako masama, Lord. Gawarin mo ako. Hindi lang, Lord, sorry. Sorry, Lord, sorry. Tapos tatanggapin ko ang sorry mo, pero ano bang sinusori mo sa akin? Nag-sorry ka ba dahil, Lord, na ganyan, gumawa ka ng masama, nanigarilyo ka? Lord, sorry, Lord, nanigarilyo ako. Kapag mag-sorry ka, mag-repent ka, huwag mo nang ulitin ito, nag-sorry ka na. Amen? Yan yung totoong repentance, pagsisisi. Hindi lang, sorry, Lord, sorry, Lord. Kapag hindi mo na ulitin ito, tatanggapin ito ng Diyos. Amen? Kasi kapag magsusuri ka at nakita ng Diyos sa unahan na ganun pa rin ang gawin mo, sabi ng Diyos, niloloko mo lang yata ako. Alam ko ang future, sabi ng Diyos. Amen? Hindi mo dapat siya madadaya. Kaya nga ang kasalanan ay parang ketong, parang cancer. Konting galit, konting puot, konting inggit. Alam niyo ba ang konting inggit? Parang ketong din yan. Sino bang kinainggitan natin? Alam niyo ba, nasa 10 Commandments yan, huwag kayong mainggit sa kapitbahay, sa asno niya, sa baka. Dapat tayong maging kontento kung wala sa atin. Sige lang, Lord, bahala ka, Lord. Kontento lang ako. Huwag kang mainggit sa mga tao. Siya ang pinili, ikaw hindi. Huwag kang mainggit, kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, kainggitan niya.
At ang inggit, kapatid, ay nagbubunga ito ng kanser. Unti-untiin ka. Kawikaan 14 verse 30. Ang payapang isipan ay nagpapalusog ng katawan, ngunit ang pagkainggit ay tulad ng kanser sa buto. Alam niyo bang kanser sa buto? Bigla na lang sasakit ang buong katawan mo. Kung dito kinanser ka, bigla na lang, ano ba to? Sakit ba yung paa ko? Sakit yung kamay ko. Unti-untiin ka hanggang hindi ka na makagalaw, mga kapatid, hanggang mamamatay ka. Paparusahan ka. Sakit, ganun din ang kasalanan. Kapatid, pag tinanim mo ang leprosy ng jealousy, unti-untiin ka talaga nito. Amen? Kaya nga, huwag tayong magtanim ng galit, puot, anuman ang ganyan na mga bagay sa atin. Kasi nga, tulad ito ng maliliit na leprosy. Liit lang magsisimula, kapatid, hanggang mamumunga ito ng masama. Gaya ng sinabi ng Biblia, Santiago 1 verse 15. Ang pagnanasa, kapag naitanim na sa puso, ay nagbubunga ng kasalanan. At ang kasalanan, sa hustong gulang, ay nagbubunga ng kamatayan. Amen? Hindi natin alam kung ikaw ay nagtanim ngayon ng galit sa kapwa mo. Nagtanim ka ba ng galit? Ano bang klaseng pagtatanim? Example, bigla ka na lang kinausap ng kapatid mo, rinebuke ka, and then tinamnan mo siya ng galit. Akala mo, makakalampas ka lang dun. Humingi naman ako ng sorry. Bigla ka lang nagalit sa kapwa mo. Pero ang kinakailangan mo palang gawin, kinakailangan mo bungkalin agad ito. Tanggalin ito agad. Bunutin na to agad ang buto na yun. Ang ginagawa kasi natin, tapos tumubo na naman para hindi makita. Tatakpan mo naman ng lupa. Tumubo naman, tatakpan mo naman ng lupa. Hindi dapat ganun. Kapag nagtanim ka at gusto mong bunutin yan, bunutin mo yan, kapatid. Yun din sa puso natin. Kung meron tayong mga hinanakit, puot sa ating kapatid, huwag nating tamnan ito. Bunutin natin agad, kausapin agad, patawarin ang bawat isa. Kasi nga, ang kasalanan ay maliit lamang. At hanggang mamumunga ito. Sabi na dyan, mamumunga ito sa hustong gulang at nagbubunga ng kamatayan, leprosy, kasalanan. Amen? Cancer. Huwag ninyong hayaan na tatamnan kayo ni Satanas sapagkat sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan. Ibinigyan na tayo ng Diyos ng tips ng Diyos na dyan ang gagaling ang masamang kaisipan. Pag may masamang kaisipan kayo, Jesus Christ name, lumayas ka masamang espiritu. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang. Hallelujah! Meron mangyayari sa ating puso. Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka na? Masigasig ka pa bang hanggang ngayon? 2 years ka na, kapatid. 3 years ng iba. Kung minsan, ang ketong kapatid, lumalabas sa 2 years. Nakaala nyo? Kung minsan, 3 years. Kaya nga, check ninyo lagi, baka meron kayong spiritual ketong leprosy. Bigla na lang kayong nang mamanhid. Diba? Noon, iyak na iyak ka dito, sabi mo, Lord, ngayon, bula-bula ang baba mo, kapatid. Aso-aso baba mo. Lalo na, wala ka ng panahon sa salita ng Diyos. Andun ka na sa basketball, mo ba Diyos-Diyosan? Amen? Yan. Wala ka ng panahon, kapatid. I-check mo ang sarili mo. Baka, nagkaroon ka ng ketong. Pahayag chapter 3 verse 16. Init na init ka sa Diyos. Iyak ka, Lord, evangelize ka. Ngunit dahil ikaw ay maligamlam, hindi mainit, ni manlamig ka, susuka ka. Di kita kinakailangan. Ha? Binigyan kita ng mainit na puso, ngayon manlamig ka na. Kaya nga spiritually check up always. Kung baka nagkakaitong na tayo, namamanhid, hindi natin nararamdaman. Hallelujah! Yan, dapat kayo, kapatid, check nyo lagi. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mga taga-Roma chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip hayaan. Hayaan mo, sige Lord, pupunta ako sa Bible study. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip. Baguhin mo, Lord. Isip ko na mahilig yung gumawa ng masama upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ganito palang kalooban ng Diyos, no? Napakaganda pala manikinig ng Bible study. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano, mabuti, kalugod-lugod at ganap kalooban ng Diyos.
Ito pala ang kalugod-lugod ng Diyos, mag-evangelize, mag-Bible study, magbasa ng Biblia. Kaya ngayon, hindi ka pa nakakaganyan kasi ang isip mo makamundo pa. Hinahayaan mo na makiayon ka sa takbo ng mundong ito. Kaya nga gusto ng Diyos, baguhin mo ba ang iyong pamaraan? Hallelujah! 1 John chapter 1 verse 7, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at sa lahat ng ating kasalanan, sa ating mga ketong, sa ating mga leprosy, ay linis ng dugo ni Jesus ng kanyang anak. Hallelujah! Ang Diyos kasi, alam niya na tayo'y may mga kahinaan din dito sa lupa. At mayroon tayong mga kasalanan na gawa. Kaya ang gusto ng Diyos, anak, lumapit ka sa akin. Kung meron kang mga hindi na nagawang kasalanan, o nagkaroon ka ng leprosy sa puso mo, ibuhos mo sa akin ng puso mo, anak. Sasabihin ng Diyos, anak, bakit ba nanglalamig ka? Bakit ba nanghihina ka? Bakit nadi-discourage ka? Ano ba ang nangyari sa'yo? Nagkakasala ka ba? Mawa ka ba ng masama? Kaya nung panahon na yon, ang Panginoon naglalakbay. At habang naglalakbay ang Panginoon, nakita niya itong mga 7 na mga leprosy na mga tao. At habang nakikita niya ito, doon sa labas ng kampo ng Israel, nagsisigawan, marumi ako, marumi ako, marumi ako, marumi ako. Kasalanan niya. Ganito dapat tayo, kapatid. Lucas chapter 17, verse 11 to 17. Sa paglalakbay ni Jesus, sabihin mo sa katabi mo, gagamutin ka ni Jesus ngayon. Gagamutin ka niya sa sakit mong spiritual ketong. Paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 kitongin. 10 kitongin. Tumigil ang mga ito sa kalayuan. Sabi niya kasi ayaw nilang lapitan yan eh. Ayaw nilang lapitan nilang Diyos. Uy, si Jesus! Sumigaw sila, Jesus! Panginoon! Mahabag po kayo sa amin! Pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Tingnan ninyo ang mga balat ninyo. Ipatingita ninyo sa pari. Kasi nandun lang sila sa labas, hindi sila makakapasok eh. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Hallelujah! Ganun ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Nang mapauna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya'y sumigaw, nagpupuri sa Diyos. Hallelujah! Bumalik siya sa simbahan. Bumalik siya sa evangelism. Bumalik siya sa Bible study. Bumalik ang iyong pananampalataya. Hallelujah! Pinagaling siya ng Diyos. May ganun siya. Sa kanyang sakit na ketongin. Kahit may ketong man tayo spiritually, minsan, nagkaroon tayo, bumalik tayo sa Diyos. 100%. Amen? Baka nararamdaman natin ang manhid, wala na tayong panahon sa Diyos. At ang ginawa niya, kapatid, nagpatirapas siya sa panaan ni Jesus at nagpasalamat. Sabi niya, Lord, maraming salamat, Panginoon, at binalik mo ako. Binalik mo ako sa piling mo. Binalik mo ako, Panginoon, sa pag-ibig mo. Ang mga taong ito'y isang Samaritan. Samaritan. Sabi ng Panginoon, hindi ba't 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Saan sila? Wala na. Pinagaling ng Jesus, wala na. Ginawa. Hindi nga nagpasalamat. Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos? Hallelujah! Pwede ba tayo magpuri sa Diyos? Hallelujah! Kundi ang dayuhang ito. Sabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Hallelujah! Ganun ang Diyos, kapatid. Papagalingin tayo ng Diyos. Lumapit kayo sa Kanya. At siya lang ang antidote sa ating mga kasalanan. Lahat ng ating mga kasalanan gagamutin ng Panginoon. Ano man ang klase yan na kasalanan mong nagawa, alam ng Diyos na kinakailangan ka ng manggagamot. Hindi mo kaya itong gamutin sa doktor. Kinakailangan mo si Dr. Jesus Christ.
Gusto mong baguhin ang buhay mo? Lumapit ka sa Diyos. Sabi ng Diyos. 1 John chapter 1 verse 9. Subalit, ganoon ang pinaka-importante natin na verse ngayon. Subalit, kung ipahayag mo, Brad, ang kasalanan mo, hindi sa tao, kundi sa Diyos, sabihin mo diyan sa harap ng pulpito, ipahayag natin ang ating mga kasalanan, ibig sabihin, hindi mo tataguan ito, kakausapin mo ng Diyos nang walang pagpapakunwari, kausapin mo siya, Lord, ganito ang puso ko ngayon, makasalanan na ako, Panginoon, wala na akong panahon. Kapag sinabi mo na buong tapat to sa Diyos, papagalingin ka ng Panginoon, papatawarin ka ng Panginoon, ibabalik ka ng Panginoon, papatawarin tayo ng Diyos sa mga ito, at linisin tayo sa ating mga karumihan ng mga kasalanang nagawa. Hallelujah! At linisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Tapat ang Diyos at matuwid. Hali anak, lumapit ka sa akin. Dito ka, gagamutin kita ngayon. Alam ko meron kang mga ginagawang mga kasalanan ngayon. Kung meron man, lumapit po tayo sa Diyos dahil ang kasalanan ay parang sakit ng ketong. Bakterya, kinakain tayo unti-unti. At hindi natin alam, baka nagkaroon na tayo ng katsismisan, galit, puot, inggit. Tanggalin natin ito sa ating mga puso at tayo magpapakumbaba sa ating Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Yes, Lord. Sige po kapatid, huwag po kayong mahiya. Kausapin ninyo ang Panginoong Diyos sa puso ninyo ngayon. Alam ko na may mga bagay kayo na gusto ninyong isugo ngayon sa Panginoon. Isa lang sasabihin ko sa inyo. Sabihin mo lang, Lord, Panginoon, inaamin ko na, Lord, na ako ay isang chismoso at chismosa, makasalanan, masama, mapagkunwari. Tao, Panginoon, na punong-puno ng kasamaan. Kaya ngayon, Lord, lumalapit po ako ngayon, Lord, at humingi ako ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Patawarin niyo po ako, Panginoon, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, sa aking spiritual ketong, na hindi ko na mararamdaman kayo, Panginoon, sa aking puso. Parang normal na lang lahat. Wala nang conviction. Gusto ko, Panginoon, na babalik ako sa iyo ng may pusong tapat, pusong mapakumbaba, puso ng mapagalak. Gamutin niyo po ako, Panginoon. Hallelujah. Tinatanggap kita, Lord Jesus Christ, sa puso ko. Isip, kaluluwa, buhay ko. Kayo po ay manahan sa aking puso. Mangusap kayo, Panginoon. Baguhin niyo kami, Panginoon. Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Naniniwala po ako na kayo po ay namatay, nilibing, at sa pangatlong araw, nabuhay muli. Jesus Christ. Gamutin niyo po ako, Lord. Gamutin niyo ako. Sige kapatid, gagamutin ka ng Diyos ngayon. Hindi mo alam, milyon na milyong anghel lumalapit sa atin ngayon. Tinatanggal yung mga karumihan natin. At parang siya sabi ng Diyos, sabihin mo anak na marumi ka. Marumi ako, Lord, marumi. Lord, patawarin niyo ako, Panginoon. Linisin niyo ako, Lord. Lord, ibalik mo sa akin ang Espiritu Santo na wala sa akin, Lord, ang kagalakan, kapayapaan, unti-unti itong kinakain ni Satanas, Lord, ang pag-ibig, pagpakumbaba, love, joy, peace, patience, goodness, kindness, meekness, gentleness, self-control. Oh Lord, tulungan niyo po ako, Lord. Bigyan mo ako ng kagalakan sa aking puso na maglingkod sa iyo. Hallelujah. Pinagpala ko ang lahat po na napapakumbaba ngayon sa pangalan ni Yeshua HaMashiach. Kausapin niyo lang ang Panginoon. Kung ano man ang gustong hiling mo sa Kanya, sabi ng Diyos, make your request, petition, prayer unto God, supplication, ibigay ninyo sa Panginoon ang petition ninyo, ang gusto niyo,
pangangailangan niya. Father God, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa mensahe po ngayon, Lord, na pinarating mo sa aming mga puso. Laki pong tuwa namin, Lord, na kayo po ay nangusap sa aming mga puso ngayon, Lord, at gusto niyo pong pakilinisin ang aming mga puso ngayon. Lord, nagpapasalamat po kami sa presensya mo, Lord, na hindi mababayaran kahit ilang bilyon, milyon na pera, Panginoon, sa araw na ito, dahil hindi po nababayaran ng Espiritu Santo mo, Panginoon. Magpapasalamat po kami, Panginoon, na kusap po kayong lumapit sa amin at binigyan mo kami, Panginoon, ng tubig na walang hanggan, the living water, Lord. At nabubusog kami, Panginoon, sa tinapay mo, Panginoon. Tinapay mo ang salita mo, Lord, na aming kakainin ngayong araw na ito. Salamat po, Panginoon, at kayo po ay nagpahinga sa aming mga puso. At kayo po ay nanahan, Lord. At sinuri mo po nga, Panginoon, ang aming mga kahinaan at pinapahayag mo ng unti-unti sa amin at nagsisiha namin ito, Lord. Sa pangalan mo lang, Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ, kami po ay mananalig sa iyo, Panginoon. Hindi po kami bibitaw kahit ano man ang uri mga pagsubok na darating sa buhay natin. Biyaya mo lang, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, Lord, para makapagpatuloy kami hanggang, Panginoon, sa katapusan sa iyong muling pagbalik. Panginoon, dumaloy po kayo sa aming mga puso, Lord, sa aming mga dugo, Lord. Pakalinisin niyo ang aming buong katawan ng banal mo na Espiritu at dugo mo, Lord, upang kami ay maging kalugod-lugod mo at karapat-dapat sa harap mo, Lord. Panginoon, magtatagumpay kami, Panginoon, sa anumang uring mga pagsubok na darating sa buhay natin. At bigyan niyo po kami, Panginoon, ng sapat na kalusugan, kagalakan, Panginoon. Ito lang, Panginoon, ang hinihiling para sa iyo, Panginoon, para kami makapagpatuloy para sa iyong kaluwalhatian at sa paglilingkod sa iyo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tanggapin niyo ang aming mga alay, handog, Lord, aming mga puso, aming mga buhay, Panginoon, handog, pasasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, Panginoong Diyos, sa aming mga kapatiran na nasa mga malayong lugar, tinataas namin sila ngayon, Lord, ang mga prayers nila, O Diyos, Lord. Dinggin niyo ang kanilang mga dalangin, Lord. Lalo na sa Emmanuel Church, pagpalain po ang buong kapatiran namin doon, Panginoon. And Lord, I pray sa lahat po na nakikinig ngayon, Lord, nandito man o nasa labas man, sa sermon na ito, Lord, sa lahat ng mga members ng Maranatha Church, sa mga nakikinig sa ibang lugar, Lord, Lord, dinggin mo ang dalangin din nila. Lord, i-bless niyo din sila sa kanilang pangangailangan, sa anuman ang uri na blessing nila, Lord, na support, Lord, lalo na sa trabaho, walang trabaho, i-bless you, ibuos mo sa kanila, Panginoon, at bigyan mo ka ng malusog na pangangatawan ng kanilang mga anak, at pagpalain niyo, Lord, isupply mo ang kanilang pagkain. Lord, salamat po sa aming pagkain ngayon, na aming pagsasaluhan, na ibinigay mo sa amin, Lord. Marami pong salamat. At Lord, ito po ang aming dalangin, Lord, lalo na sa mga bata, Lord, na sila po ay darating ang panahon, Lord, na mag-focus na sila sa Diyos, Lord, at hindi po sila ma-focus sa sanlibutan. Salamat po sa lahat, Lord, at tinataas namin ito, Lord, sa makapangyarihang banal na pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh Jesus Christ. Hallelujah, hallelujah, amen. Glory to God. Amen.